Uh, Good evening to everyone. Ayan, ano. Sige. Total, sabi ko nga, bigay lang tayo ng konti. Kasi, Lang ng konting pang-sosoplak kay Kulaong. Alam nyo dito sa habang nanonood ako dito kay Pastor Jam, no nagre-ready ako ng live. Putya, talagang ano pala ako tong si Kulaong. Biruin mo sarili mong nanay, hiyain mo, sabihan mo na may caregiver. Ano ba ginagawa ng caregiver? 'Di ba sabi nga niya, ang caregiver tagahugas ng puwet. Ibig sabihin, ganun kalakas ang nanay niya, may tagahugas pa ng puwet. Kaya, to the rescue etong si Pastor Jam. Para soplakin ang kahihiyan na ginawa nitong si Kulaong sa kanilang pamilya. Fritz Wilan, thank you po, thank you po. Aba, talagang mga nagiging galante nga po ang ating mga tropa pips. So, salamat, Fritz Wilan. Naku, yan ang katibayan na ako po'y bayarang vlogger. Ayun. Ravenflow, Magus, ayan, hello po. Bayarang vlogger po ako at ito pong bigay ni Fritz Wilan. Bayad niya sa akin bilang vlogger. Mama Chups, ayan. Sige. May tip ka ba mamaya? Sige lang. Big time naman, boss. Salamat, boss. Gusto ko, Gcash ko, sabi ni Kuya Henry. Brusco 69, galante talaga. Oo. Yan, si Fritz Wilan. ako sabi ko nga wala akong pakialam doon sa away ng sino man. Pero meron kasi ako napanood na isang live pinorward sa akin. Sabi ko, sige, bibigay tayo. Sabi ko nga pagbibigyan natin, ako, kaya ko naman tumindig sa sarili kong paa. Sige. Eto manood ka, FLM. Sabi ko nga, hindi naman ako maatras. Wala akong, sabi ko nga, dala ko sarili ko. Hindi ko kailangan magpa-interview kung kani-kanino. Wala akong pakialam sinong kaaway mo. Wala rin akong pakialam doon sa mga nagsasabi na may napala ako nung panahong masagana siya. FYI po sa mga nagsasabi, wala ako kahit piso. Ako ay magbibigay lang ng short live para makarating sa kanya. Sabi ko nga I'm not afraid on death. Tagal ko nang naririnig yan. At least alam ko sa sarili ko kung ano yung tama. Para sa akin, kagaya ng sinabi ko, walang matinong anak na willing ipahiya ang kanyang magulang para sa kanyang personal na interes. Okay. Sabi ko nga, sa akin, by the way, para sa akin, hanggat maaari, yung pag-iingat ko sa magulang ko, medyo ibinibigay ko yun ng buo. Kasi mahal na mahal ko yung magulang ko. Yun. Isa pa, sa amin, kung bakit ganun yung kalagayan ng aking magulang, sila ay meron namang mga kasugutang maaayos. Ibig sabihin nun, madalas kasi yung aking tatang nagpupunta yun ng bukid. Hindi kasi siya makakilos ng maayos kapag laging basa yung kanyang panjapak. Ayan. Kaya ganun yung aking tatang. Madalas kasi sa amin, daanan ng ulan, daanan ng bagyo, kaya yung klase ng pamumuhay doon, ganun po. Kasi syempre, probinsya sa akin, sabi ko nga, walang problema sa akin. Walang problema sa akin, di ako kilalanin. Sabi ko nga, kung pwede nga lang mamili ng apelido, ginawa ko na Kung pwede nga lang magpalit ng pangalan dahil sa kahihiyan
na inaabot ko, ginawa ko na. Kaya lang wala ho eh. Yung pong mangusin na minana ko sa aking tatang, yun ho talaga yung pangalang paninindigan ko. Kaya lang po, dahil nga sa iilang tao o isang taong gumagawa ho ng kabalbalan sa buhay, damay ho kahit hindi namin ho kamag-anak. Tama ho ba? Ako ay nag-live lang para basagin ko lang yung trip ni FLM. O FLM, makinig ka. Oh, Tama po, Ate Virgie, ang dinig mo, Epal M. Epal M po talaga tawag ni Jam Mangusin kay Kulaong. Ako hindi na ako magtataka kung bakit ganun. Kasi si Epal M ang kuya. Ang alam ko, may sumunod pa kay Epal M, pangatlo etong si Jam. Alam mo, kapag ikaw tinawag kang Epal M o kung ano-ano mga katarantaduhan ng tawag sa'yo ng nakababatang kapatid mo, hindi ka ginagalang, hindi ka tinatawag man lang ng kuya, isa lang ibig sabihin yan. Walang yakang kapatid. Hindi ko na siya masisisi kung tawag niya Epal M, pinapapatay nga siya ni Kulaong. Ipapagurgur nga daw to, di ba? Sabi mismo kay Nanang Remy. Biruin mo kung gaano ka tibay ang sikmura ni Kulaong. Binabantahan niya ang kanyang nakababatang kapatid sa harapan mismo ng kanilang ina. Diba? Hello po, Ate Grace Burton. Ayan, Toll Road Sector, Maria Teresa. Hello po, Patricio Juan. Ayan, hello po. At okay, Persona de Gracia, Abby Marquez, nandiyan Ate Susan Ijiro, si Makoy, ayan. Si Fritz Wilan, masaya kasi may sinungaling na naman daw na nahoyo. Ayun. Blink Hernandez, Suwail na kapatid pala yan si Pastor Jam, Boss Mac. Oo nga, Suwail, kasi dapat ipapagurgur ka na nga, dapat natakot ka. sige, uumpisa, iisa lang ako, hahapyaw lang ako. Hahapyaw lang ako. Una, yung nanang ko po ay malakas pa. Bagamat siya po ay may edad na, kaya pa naman ho niya na lumakad at makakilos sa bahay. Hindi po niya kailangan ng caregiver. Ulitin ko. Wala hong caregiver sa bahay namin. Kasi ho, ang kinukuha na lang ng caregiver, paralisado, bedridden. At least meron na akong isang sinasabi. Para maintindihan mo lang, Epal M, hindi ako takot sa'yo. Para sa akin, mas mapalad lang na hindi mo ako kinikilalang kapatid kasi sabi ko nga, yung dala kong apelido na minsan mong ginamit, naging bangungot sa buhay ko. Yun ang totoo. Ayan. At least, etong live na to, aware ako na iikot ito sa social media group. Sabi ko, wala akong pake. Ang hinihiling ko lang talaga doon sa mga basher ni Epal M o basher mo, Epal M, wag lang idamay yung nanang ko dahil sa katarantaduhan mo. Ako ay nandito kasi nananahimik yung buhay nila, ginulo-gulo mo. Yun ang totoo. Nananahimik yung buhay nila, pupunta ka doon, magyayabang ka, wala akong pakialam sa kayabangan mo kahit na ikaw ang pinakahari ng kayabangan. Wala akong problema. Pero yung problema, yung nananahimik na buhay ng magulang ko, sabihin mo nang hindi ako kinikilala, okay lang. Kasi ganun ko sila pinahahalagahan. Ganun ko kamahal yung magulang ko kahit hindi ako
binigyan ng importansya bilang ako. Okay lang yun. Ayan ha. Isa ko na ha. Doon sa sinasabi ho ni Epal M na may caregiver ang nanay ko, ang nanang ko, hindi pa ho bedridden ang nanang ko. Siya ho ay malakas pa. Ang nanang ko ay may kakayanan pang makatayo sa kanyang mga bisig, sa kanyang mga paa. Hindi ho niya kailangan ng caregiver. At ang sabi ko ho sa sarili ko, kung sakaling wala ng kakayanan yung magulang ko, ako ang mag-aalaga. Kasi ganun ko po kamahal yung nanang ko. Aliwanag yun. Alam niyo hindi nagbago ng tono si Pastor Jam. Hindi siya nagbago ng tono. Laging puro pagmamahal sa kanyang magulang ang kanyang mithiin na huwag madamay sa kung anuman ang buhay na magulo, buhay na puro katarantaduhan na kinakaharap ni Kulaong. Never. Kasi kitang-kita naman natin halos araw-araw natin na kakasalamuha si Kulaong. Puro kayabangan sa magulang. Puro katarantaduhan ang ginagawa sa magulang. Si Pastor Jam, kita niyo, puro para sa peace of mind ng kanyang pamilya, ang kanyang mithiin. Kaya alam niyo, kita niyo si Pastor Jam, kahit na kumbaga ayun, eto, may sariling sasakyan, namumuhay ng tahimik, low-key lang ba? Mas masarap pa buhay nito kay Kulaong sa totoo lang. Bakit? Wala tong asunto, walang demanda. Diba? Yun ang kagandahan kay Pastor Jam. Pagmamahal sa pamilya ang inuuna. Hindi katulad ni Kulaong, puro pagtulong. Tutulong ako. Kahit na ano mangyari, tutulong ako. Pag ako'y kumita, tutulong ako. Tapos makikita mo, all of a sudden, makikita mo ganun buhay ng kanyang magulang. Hindi ba pwedeng itulong mo muna yan sa magulang mo? Yung sinasabi mong tulong na ibibigay mo sa ibang tao, itulong mo na lang muna sa magulang mo. Para naman hindi lava tiles ang kanilang sahig doon. Alam niyo, naiintindihan ko kasi si Pastor Jam. Gets ko siya Ang laki kasi talagang pagkapahiya yun na ibinunyag ni Kulaong kung gaano kaaba ang pamumuhay ni Nanang Remy at ni Tatang Gilbert o si Tatang Berto. Napakaaba ng kanilang pamumuhay. Kitang-kita ang kanilang pamumuhay na payak. Syempre, sa mata ng mga netizen, hindi talaga may iwasan na makutya yung mag-asawa matanda. Bakit? Ang nagpakita, yung nagpapanggap na mayaman Syempre, bilang isang Kulaong na nagpapanggap na mayaman, umuupa ng 3 milyon sa Heritage Hotel para sa 21 days na paglagi doon. Ang aasahan mo syempre, ang nanay ni Kulaong, walang ganong sahig na makikita. Oo nga at tayo ay noong nakarang Huwebes Santo ba yun? Tayo ay Biyernes Santo yata yun, nag-live tayo. Oo nga, tayo ay nagpapatawa dito. At kinakantsawan natin si Kulaong, kinakantsawan natin si Nanang Remy, pero deep inside, may nararamdaman ako na parang kakaiba sa akin na parang, oo nga, pinagtatawanan ko yung sabi ko, lona, solar na natitiklop. Tapos yung kakomposte ng kawayan, ang loob ng titanium. Di ba? Pero, may isip mo Putya, ganito pala kahirap ang buhay ng nanay ni Kulaong.
kung makalamon sila ni Casper doon sa buffet kada umagahan, parang mauubusan ng pagkain. Tapos, ang nanay ni Kulaong, ganun lang ang pamumuhay. Na hindi mo alam kung tama ba ang kinakain nila sa umaga, kung sila ba'y nakakakain ng tama dahil sa kanilang nakakahabag na buhay doon po sa bundok. Kaya ano kaya ako sabi ko nung pinakita ni Kulaong yung mansion ng nanay niya at sabi nga niya Don niya daw ang kanyang magulang. Sabi ko, eto na naman si Kulaong, pinapahamak na naman ng nanay at tatay. Pero dahil sa kahambugan ni FLM, sabihin ba naman niya na may caregiver ang nanang ko, 2,400 ang sweldo araw-araw, isa hong kasinungalingan yun. Ako ho magsasabi. Isa hong katarantaduhan yon na may caregiver ang nanang ko at 2,400 ang sweldo. Wala hong caregiver ang nanang ko. Isa yun. FLM, makinig ka. Sabi ko nga wag mo akong umpisahan. Kaya kong tapusin. Ano? Ayos? Mahaba ang pasensya ko kasi may iniisip akong mga taong ayoko nasasaktan. Pero dahil sa sinimulan mo, sige, walang problema kahit saan tayo umabot. Handa ako dyan. Kasi sabi ko nga, tinatanggap ko lahat ng batikos ng maraming tao. Tinatanggap ko lahat ng kahihiyan hanggat kaya ko pang manahimik. Pero sabi mo nga, hindi mo ako kinikilalang kapatid, okay lang yun. Walang problema doon. Mas masaya nga yung buhay ko na noon kasi naging independent naman ako Kaso, dahil nga doon sa kaganapan, kahit yung sarili kong ministry na damay, nasira dahil saan? Dahil sa'yo. Palang yan ayan. Hindi naman talaga totoo yun at malabo naman talaga na may 3 caregiver ba sabi? May caregiver, may katulong. Tapos yung caregiver nga daw ay 2,400 ang sahod sa isang araw. Talaga Kuya Henry, kahit sino yatang sahura ng ganyan, 2,400 sa araw, talaga hindi na mag-a-abroad. Magkano minimum wage natin ngayon? 700. Dito sa Cavite, 700. May 650. Maynila, 700. Dito, parang naglalaro sa 500, 600. Yung isang sa pharmacy, yung isa na nakilala ko, nasa 650 kapag ikay caregiver, 2,400 sa araw mo dito sa Pilipinas, para ka ng para ka na nasa abroad nun. Sa 20 days, meron kang sa 10 days, meron kang 24,000. 72,000 in 30 days. Samantalang Kulaong, nung nakulong ka, 120,000 lang ang piyansa mo. Pinatagal mo pa ng 4 na araw. Tapos pagyayabang mo, nakalaya ka na Sabado. Kung tutusin nga, kung meron ka talagang pera na pampiyansa, nung nahuli ka noong Miyerkules na araw na Miyerkules na yon, Huwebes sana, nakalabas ka na. O Martes yata yun siya nahuli, Martes. Tapos Miyerkules, dapat nakalaya ka na kung may pera ka. Kaya lang wala ka pera Kaya ka hindi na nakalaya nun. Di na ako magko-call center kapag ganyan. Ate Persona de Gracia, by 72,000 na yung buwan-buwan. Nabanggit ba ni Kulaong si Jam sa mga successful na mga kapatid niya? Parang hindi yata. Ang alam ko pag may caregiver ang isang tao ay ang mga bedridden or lumpo, hindi naman ang mga magulang ni Kulaong. Yun nga po. Diba? Okay sana yun kung makita namin.
pagka kulong sa'yo, kinabukasan laya ka. Baka maniwala pa ako, baka pinapasahuran nga talaga nito caregiver ng 2,400. Pero yung nalalaman namin, nababasa namin sa mga chat, sa mga screenshot, na wala kang pampaserox, wala kang panggasolina, wala kayong pangkain ni Casper. Nanang mo, 2,400 sang araw ang sahod, putya, malaking kabwisitan yun. Malaking katarantaduhan yun. Wala ka nga pansirox Tapos 2,400 pa isang araw. Alam nyo ba, caregiver sa Malaysia, mga caregiver doon, 5,000 ringgit ang sahod. Parang kapag kinonvert ngayon yung 5,000 ringgit, mga nasa 70,000. Di para ka palang nagke-caregiver sa Malaysia na niya. Pag yan ang iyong naging amo, si Kulaong. Mr. Cadaver, FLM. Ikaw ba yon yung nagko-comment kay Kulaong? Kaya galit din si Jam. Oo, Kuya Henry, di ba? Bumabalik ang pagkahambog, Oliver Espinola. Bumbasa, Grill Talk, Brusco 69. Tayo dito, hindi naman ako tapos ng pag-aaral. Hindi naman ako scientist dito. Hindi ako rocket scientist. Hindi ako doktor, hindi ako architect, hindi ako engineer, hindi ako accountant. Pero yung isip ko lang na common sense lang na ginagamit ko, kahit papaano, tingin ko, mas may utak pa ako kay Kulaong. Kung ako kunwari gagawa ng kasinungalingan, ako manloloko, baka mas magaling pa ako magsinungaling kay Kulaong. Kasi si Kulaong, yung kanya mga kasinungalingan, napakadaling i-debunk. Kahit hindi lumabas si Jam Mangusin, sa totoo lang, hindi naman tayo naniniwala kay Kulaong Nino, Angelo Iruma, nandyan si Mr. Cadaver. Oo nga, nandito nga. Mama Chups, pare mahirap kasi ganyan din ugali ng nanang niya. Yan din kasi ang sabi ng mga tao sa Bulacan. Nung umikot kami at tinuro pa bahay nila nung araw. Ayun nga. Mama Chups. Hindi kaya to si Mama Chups, si Duckings to? Hindi ba ikaw si Duckings? Ito, play pa natin. Kaya maliwanag yung sinabi ko. Walang caregiver ang nanang ko dahil ang nanang ko malakas pa. Ang nanang ko, maayos pa ko. At kahit ganun pa man, na dumadaan sa mga karamdaman, nagagawan ho namin ng solusyon. Namin. Sinong namin? Yung ilan ko lang pong mga kapatid na kasama ko. So maraming salamat po Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo Chup Chup. Love you. God bless us all. Pilipinas. God first.